Ngayon ay dumako naman tayo sa ang bansa bilang konsepto sa panulaang Cebuano. So dito naman pag-uusapan natin kung paano nga ba naging konsepto ng panulaang Cebuano ang bansang Pilipinas, no? So dito sinasabi na kay Anderson, maaaring tingnan ang bansa hindi bilang binubuo ng tao o grupo ng mga taong may pagkakapareho o di kaya pagkakaiba ng katangian, ngunit bilang nakapaloob sa sistema ng wika kung saan ang kanilang pagkakaisa ay nabubuo. So, ibig sabihin ng pahayag na ito is pinaniniwalaan ni Anderson, no, na ang dahilan ng pagkakaisa ng bansa ay una na dyan ay ang pagkakaroon ng wika, no? Kung saan yan nagiging bridge nila para sila ay magkaunawaan at magkakaroon ng komunikasyon. Okay, so naniniwala halimbawa si Benedict Anderson na ito yung isa sa mga sinabi niya sa kanyang naratibo, no? From the start, the nation was conceived in the language, not in the blood, thereby through language acquisition. One could be invited into the imagined community. So ito ay C.P. Skinner and Kubaki 2007. So ibig sabihin sa pagpapaliwanag dito, no? Naniniwala kasi si Anderson na hindi dugo, no? Ibig sabihin hindi dugo o di kaya lahi ang dahilan para magkaisa, no? Magkaisa ang mga tao sa isang bansa, kundi ang dahilan ay ang pagkakakilanlan, no? Pagkakakilanlan at wika ng mga taong ginagamit dito, no? Ang wika na ginagamit dito, no? Yun yung nagiging dahilan sa paraan ng pakikipag-usap ng maayos, no? Pakikipagkapwa. So yun yung nagiging kumbaga bridge nila o yung main reason kung bakit nagkakaisa ang bansa. So dito rin sinasabi na sa kanyang ginawang pagbasa ng unang kabanata ng Noli Me Tangere, no? Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, inilantad niya ang pagiging isang komunidad ng mga tauhan sa kabanata na hindi pa nga nagpapakilala, no? Hindi pa nga nagpapakilala, ngunit sa imahinasyon ng manunulat at mambabasa ay nagkakakilala na. So, ibig sabihin, dito sa Noli Me Tangere, no? Dito sa Noli Me Tangere, nung binasa ito ni Anderson, binigyan niya ito ng kumbaga na malalim ng pag-unawa, no? Na kung saan ang komunidad na nakikita ng ilang mangbabasa sa mga tauhan, no, na mayroon ang mga tauhan is kumbaga hindi pa nagkakaisa. Pero kay Anderson ito ay nabibigyan niya, no, ng imahinasyon, no, na hindi lang sa kanya kundi sa ibang magbabasa na sila pala ay nagkakaisa at yan ay dahil sa wika na ginamit. Okay, so mayroon ditong mataas na sinabi, no, o di kaya CP, no, English. So medyo mataas to. So ito ay nagsasaad na, no, nagsasabi na sa pananaw na ito ang magkakalayo at magkakaibang grupo ng tao sa Pilipinas ay nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkilala sa isa't isa, no, isa't isa kahit ang kanilang koneksyon ay binasang anunsyo at pahayagan lamang tungkol sa iba't ibang pangyayari sa Pilipinas. So dito, ito ay malinaw naman na ang minimin dito ay yung ginamit na wika, maaring wikang Tagalog, Filipino o di kaya yung wikang Cebuano na kung saan ito yung magiging susi ng mga tao para maunawaan ang mga nababasang pahayagan na naglalaman ng pangyayari sa bansa. At sa ganung paraan, lubusan nila mauunawaan at magkakaroon sila ng pagkakaintindihan at pagkakakilala sa isa't isa. So, ang pagkakabasa at pagkukwento ng dalawang nobela ni Rizal, no, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, no, sa iba't ibang grupo ng tao sa Pilipinas ay lumikha ng isang pambansang imahinasyon. So, ang isang tinutukoy dito, no, na pambansang imahinasyon maaaring ginamit sa dalawang
nobelang ito ay maring ang wikang Filipino mismo, no? Nagkaisa ang mga taong ito para bigyang katuparan ang adhikain ng dalawang nobela, kaya nga nagkaroon ng revolusyon. Okay, so nagkaroon ang iba't ibang grupo ng mga tao sa Pilipinas, no, para bigyan ng katuparan ang adhikain ng dalawang nobela. So ibig sabihin, para itindihin o di kaya bigyan ng saysay o buhayin ang dalawang nobela. So ang adhikain yon ay para unawain gamit mismo ang salita, no? So maaaring dito na nagamit ang wikang Cebuano. Kaya ito yung naging dahilan para magkaroon ng revolusyon mismo, dahil nga ito ay naunawaan nila. Okay, so dito sinasabi na ang pagkakasalin sa Filipino ng mga tulang Cebuano at pagkakabasa ng mga kaalamang nakapaloob sa mga ito ay isa ring may hahalintulad, no? Isa ring magkahalintulad na proseso. So ibig sabihin, ang pagkakasalin sa Filipino into Cebuano at ang Cebuano to Filipino ay magkapareho ng proseso, yung pagkakasalin dito. So, yun yung minimin dito. Oo nga't mahigit 80 taon na ang nakalipas nang maisulat ang mga ito. Ang ideological na nilalaman ay nanatili pa rin. So kahit ito'y matagal nang naisulat, yung mga ideological pa rin, yung content mismo na napapaloob dito ay nanatili pa rin. So ang paglalagay sa mga tulang ito sa isang historical na konteksto ay paglalantad sa pangyayaring panlulupig at marginalisasyon ng kulturang Cebuano sa kasaysayan ng Pilipinas. So yun pala yung pinaka main point, no, kung para ilantad sa mga kontekstong historical ang pangyayaring panlulupig, no, o di kaya yung tinatawag natin na marginalisasyon ng kulturang Cebuano sa kasaysayan ng Pilipinas, para sa ganung paraan is makita, no, malaman ng mambabasa kung ano nga ba talaga ang maaaring maging ambag o di kaya naging kalagayan ng kulturang Cebuano sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay, so dito sinasabi na sa tulang among bandila o di kaya yung aming bandila, ang translate nito sa Filipino ni isinulat ni Tomas Baguio na naisulat noong 1907, ay nakikiisa ang Cebuano sa paglikha ng kahulugan ng pambansang watawat, no? Pambansang watawat ng Pilipinas sa pagtatapos manalo, no? Sa pagkatapos manalo mismo ng mga Pilipino sa mga Kastila at pag-agaw ng saglit ng natamong kalayaan ng mga makabagong kolonisador sa mga Amerikano, no? Ibig sabihin dito sa kwento na to, no, makikita rin na nakiisa pala, no? Makikita sa kwentong ito na nakiisa pala ang mga Cebuano sa paglikha, no, pagbibigay ng kahulugan sa isinisimbolo ng watawat ng Pilipinas noong nakamit na ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Amerikano. So mayroong ditong sipi, no, na nakasulat sa wikang Cebuano at mayroon naman itong translation na Filipino, no? So tara basahin natin, no? Dito na tayo sa translation niya na into Filipino para mabilis. Okay. So yaoy sa maluwalhating bukhang liwayway, sa araw ng kalayaang binasbasang liwanag ng kaitasan matapos mawasak ang bilangguan ng aming lupang tinubuan. Sa kaitaasan nariyan siya, hinihipan ng lahat ng hangin, matagumpay man ang agilay, hindi nito magagalaw, hindi matatangay. Pagkat alam ng buong mundo na dahil sa kanya maraming dugo ng aming kapatid ang umagos, kaya't masasawi ang kanya'y tumampalsan, no?
kaya't masasawi ang kanya'y tumampalasan. So, ang tula, no, yung tulang binasa natin ay nagpaparangal sa pagmamahal sa bayan, no? Pagmamahal sa bayan o di kaya pag-alala sa mga sakripisyo ng mga ninuno, no? Tulad na lamang ng ating mga bayani, mga ninuno, at pag-asang magpapatuloy ang diwa ng kalayaan. So yun yung kumbaga kabuuan, no, ng explanation ng tulang yan. Tulad na lamang ng dito sa ika-4 na sakno, no, na ipinaparating na ang kalayaan ay nagdudulot ng pagdanak ng dugo ng mga kapatid o di kaya yung tinatawag natin ng mga bayani para lang, no, upang makamit ang kalayaan, at ito isang alaala na hindi dapat kalimutan. So yun yung isa sa mga meaning, no, ng tulang ito. Okay, so sa pagkahulog, no, termino ni Benvenido Lombera ng orihinal na wikang Cebuano sa wikang Filipino, ang mga salitang tulad na lamang ng kaigsuunan at kapatid ay nagkaroon ng magkapareho at iisang kahulugan. So, isa lamang ang kahulugan ng dalawang salitang iyan, na kung saan yan ay original sa wikang Cebuano. Okay, so dito rin sinasabi na nilusaw nito ang kanilang pinanggalingan sa salitang ugat, ang suon at patid. Isang transformasyong kailangan sa pag-akda ng kabansaan, no, sa kabansaan. Ito rin ang mythological, no, mythological na kapangyarihan ng nakasulat sa salita. Sa tinawag na print capitalism ni Anderson, no, sa print capitalism ni Anderson, nakakilala na nakatagpo ang Cebuano at Pilipino. So mahalaga ang naging papel nito sa pagkontrast ng pambansang imahinasyon. Dito may sipi na it does not only engage in history making but constitute the nation as a community of like readers in the imagination of each. Ito ay mula sa sipi sa Kalhuon. Okay, so bigyan natin ng pagpapaliwanag. So doon sa pangunahing idea, no, yung binanggit na pagkahulog, so ito ay isang kumbaga transformasyong linguistika kung saan ang mga salitang ugat o root words tulad ng suon at kapatid ay naging bahagi ng pagbuo ng makabansang wika. So, ibig sabihin sa konteksto ng Cebuano at Filipino, ito ay nagpapakita ng kumbaga paghubog, no, ng isang pambansang imahinasyon. So, ang print capitalism naman, yung binanggit natin ni Anderson, ayon kay Anderson, no, ang pagpapalaganap ng mga nakasulat sa salita o di kaya yung print media ay nakakatulong sa pagbuo ng isang imahinasyong o imahinaryong komunidad o bansa tulad na lamang sa Pilipinas, no. So ang pagsasalin ng Cebuano sa Filipino ay bahagi na ng paglikha ng isang pambansang pagkakakilanlan. So yun lang naman yung kumbaga layunin ng print capitalism, no, para magkaroon ng pambansang pagkakakilanlan. At ang epekto sa pagbuo ng bansa, no, so ang pag-iisa ng mga salita ay hindi lamang simpleng pagsasalin, kundi ito ay paglikha ng isang kolektibong pagtingin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa. So yun yung kumbaga nagiging epekto ng pagbuo ng bansa, sa pagbuo ng bansa rather. So ito rin ay nagpapakita, no, itong bibigyan nating pagpapaliwanag ay ito ay nagpapakita na kung paano ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng nasyonalismo at pagkakaisa ng mga mamamayan sa pamamagitan ng imahinasyon mismo ng isang komunidad. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.